So ito pala, nagluwang nito siya. So kailangan siyang matanggal ito pala, kaya pala nag-overflow. So make sure nyo na masikip ito. So yun lang. Hello, good afternoon. Welcome to S-Boy Motovlog. So nandito tayo ulit. Kung napapansin nyo, may dala tayong parcel kasi nga katatapos lang natin mag-deliver at magre-remit na tayo sa warehouse. So at napansin nyo rin, meron na pong sticker yung ating motor, si Hammerman at si 01 Moto. So fresh from Boss Ironman yan. So thank you so much nga pala kay Bashi Bagul ng XRCP Cotabato. Isa sa legit natin na mga tropa yan na talagang hindi tayo nakakalimutan, no? So si Bashi Bagul lang ang nag-iisang nakapasok sa tent ng Evo All Star at Team Graffiti. So napakaswerte, no? So salute sa'yo, bro. So yun, ayun na nga, ang magiging topic natin ngayon kasi during kanina, habang nag-deliver ako kanina, may naging problem sa ating motor na bagong-bago pa ito, di pa 2 weeks pa lang ata, or magto 2 weeks pa lang, meron na kaagad siyang issue. So gaya nga ng sabi ko nung first natin na vlog sa motor na ito, lahat ng magiging problem natin dito talagang i-share natin sa inyo, kasi para at least, 'di ba, kung gusto niyo kumuha ng motor, ma-aware kayo sa mga yung mga dapat at hindi niyo dapat gawin. So tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin kung ano yung naging issue, na-encounter kong problema kanina habang nagde-deliver. So ngayon nakita niyo naman, nakatali yung mga naiwang parcel sa likod ng ating motor. Syempre hindi naman natin mapipilit yung lahat ng customer na nakunin yung mga in-orders nila, kasi nga, 'di ba, hindi naman natin hawak yung budget nila. At ngayon pabalik na tayo. Time check 2:42. So kakatapos lang natin mag-deliver talaga. And para mabigyan kayo ng ideya, pumunta ako ng warehouse kaninang umaga is 5 AM. So ilang oras na ngayon? So almost 7 hours na ba? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 9 hours, magna 9 hours na. Pero sa 9 hours naman na yun, hindi naman talaga buong 9 hours na yung nagde-deliver tayo. Ang ibang oras naman doon nakapahinga tayo, kumakain na. Yun, kumbaga ini-save lang rin natin yung time, kasi may mga customers pa rin na gustong kunin yung parcel, so kailangan natin silang antayin. So itong naiwan sa akin, wala na talagang time, wala nang na kukunin nila. So tomorrow na naman siguro. So ayun, gaya nga ng sinabi ko, may problema kanina na nangyari sa akin habang nag-deliver ako. So habang paangat ako doon sa CRMC, especially dyan sa harap mismo ng Mercedes Kitchen, so habang paakit ako doon, biglang namatay yung motor ko. So nung namatay ang motor ko, akala ko na lang ako sa pag-rev or something, na nagka-aberya lang sa starter, something ganyan. Tapos nung sinubukan ko ulit i-start, hindi na siya nag-i-start. Hanggang hanggang ignition na lang, yung kumbaga parang hanggang mapatunog lang yung motor, pero hindi na talaga siya nag-i-start. So ngayon, sinusubukan ko pa rin, hindi ko napansin. Yung kasunod ko, sabi niya sa akin, sir, yung gas mo is nag-overflow na, talagang sobrang dami na pala yung tagas ng gas ko. So ngayon, chinek ko, akala ko mayroong butas or nabutas yung tangke sa ilalim. So chinek ko kasi nga malakas yung yung agas nung gasolina. So nung chinek ko, wala namang butas sa ilalim. Tapos tinry ko ulit isusi, i-on ko ulit, nag-a-action siyang umandar, pero nga parang alam niyo yon, yung gasolina hindi pumapasok. So yun, nag-overflow na naman siya ulit. May nakapagsabi na naman sa akin na nag-overflow na naman daw, malakas daw masyado yung
yung tagas ng gasolina. So yun, hanggang sa tinroubleshoot ko siya at yun, nakita ko na ang problem pala is yung, alam niyo yung sa takip nung tangke natin, yung parang mayroong ano, yung parang may takip na kailangan mong tanggalin yung dalawang screw. So pagtanggal ko yung dalawang screw, nakita ko na yung parang, hindi ko alam anong tawag doon, basta ito, tignan nyo lang sa video. So ito pala, nagluwang nito siya. So kailangan siyang ano, matanggal ito pala, kaya pala nag-overflow. So make sure nyo na masikip ito. So yun lang. Ayun guys, ito lang pala natanggal. Ito, tanggal, nagluwang. So make sure na masikipan nyo ito. Kasi nag-overflow yung gas. Dito nag-overflow. Shit. Dito nanggal dito. Try natin kung okay na. So ayun, nakita nyo na, ang nangyari, nahugot yun siya at yun pala hindi nakalock. So kaya pala nung mga nakarang araw may napapansin akong kalaskas dito nga sa motor ko, nasa pinggdaan ako ng lubak, merong ingay akong naririnig. So yun na siguro yung ingay na naririnig ko, kasi yun nga, hindi yun na siguro yung ingay na naririnig ko, kasi nga loosened, hindi siya talagang napasok yung napansin nyo yung color blue na yun, I don't know lang kung anong tawag doon. So hindi siya nakalock. So siguro sa katagal-tagal, mag 2 weeks na itong motor sa akin, so yun talagang natanggal na talaga siya. So yun lang naman ang naging aberya sa motor ko. Sa 2 weeks niya pa lang, nagkaroon siya ng aberya. Hindi ko lang alam kung kami ba ang may kasalanan or ano ba, or talagang nanggaling na sa kampanya na gano'n, sa kampanya, I mean sa company na gano'n na. So sa mga may click dyan, make sure nyo na lang na, or i-double check nyo na lang yun siya. Nakita nyo naman kung anong itsura nya, i-double check nyo na lang kung talagang nakapasok ba talaga yung para sa gasolina niya, at kung nakalock. Kasi sobrang nasayang yung gas ko kanina, sobrang dami, kasi kakagas ko lang kagabi, at yung gas ko is nasa 5 bars yun siya nung naggas ako kagabi. Ngayon kung napapansin nyo, 2 bars na lang. So ibig sabihin, so marami-rami din talaga yung yung gas na natapon. So sayang naman, sa katulad natin na nagbubuhay-buhay lang sa pagde-deliver, sayang pa yun. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa, nangyari na yung nangyari. Yun lang ginawa ko, sinikipan ko siya tsaka nilak. So ngayon, goods na yung takbo ng motor ko. So far wala naman talaga, wala nang ibang problem yung motor ko. Yun lang talaga ang nangyari. So hindi naman talaga siguro siya issue, kasi siguro, diba, hindi na natin masabi. Madali lang naman din, kahit ikaw wala kang alam sa pagiging mekaniko, kung marunong ka namang kakaunti mag troubleshoot. So kahit pa paano, makikita natin yung problem at mariresolve natin. So yun lang. Sa mga may click dyan, make sure nyo lang talaga na nakasakto talaga yung lock nya para hindi siya mahugot, at hindi kayo matulad sa akin na nasayangan ng gasolina, diba? Kasi hirap mag-deliver. Kung nakita nyo naman, diba, halos puno yung motor natin ngayon. Partida pa, ano na yun ha, nabawasan na ito kasi na-deliver ko na yung iba. So how much more na lang kanina, kung nakita ninyo kung ano yung dala ko kanina.
magparinit na tayo. So after nito, uwi na at magpapahinga na. Ganyan lang naman ang buhay ng isang delivery rider. Deliver, uwi, tulog, kinabukasan, deliver ulit. So hindi rin biro kasi 5 AM, pero inyo 5 AM nandun na kami sa warehouse. Nagtatrabaho na kami, nagsisegregate na kami ng mga parcels na dapat naming i-deliver. Tapos ganito, 2 to 3 PM kami natatapos, or kung mas magaling-galing ka talaga, mabilis-bilis ka mag-deliver, alam mo na yung mga bahay nung dinideliveran mo, mga siguro 12 to 4-1. Pero sa case ko, hindi pa ako ganun ka biyasa sa area ko, yung iba kailangan pa rin talagang tawagan. Tsaka yun lang sa mga customers naman na mahilig umorders dyan, kung alam nyo naman na may paparating kayong parcel, mag-save na ng money para pagdating ng parcel nyo, mayroon na kayong pambayad, para naman kahit papano hindi naman mahirapan yung delivery rider. Kasi biruin nyo, ulan tsaka init, talagang deliver kami, and mini-make sure namin na talagang may i-deliver yung parcel niyo, kasi porsyento kami, I mean hindi siya porsyento or something na 15 pesos per parcel lang kami dito. So the more na ma-deliver, the more na malaki yung sweldo. So kung kami rider, mas gusto namin na mas marami kaming ma-deliver. Gusto namin na makuha nyo talaga yung parcel ninyo. So make sure nyo naman na kapag may order kayo, mayroon kayong fund. Mahirap din kasi mag-deliver talaga, hindi biro mag-deliver. Saka wag naman natin sigawan or laitin or di ba, or i-down yung mga delivery rider, kasi marangal naman yung trabaho namin. So yun lang, dito na ako sa warehouse at yun lang naman ang nangyari sa akin ngayong araw sa motor natin. So yun, peace out, bye bye, S-Boy Motovlog.